balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po magpasaring ang lightweight superstar Gervonta Tank Davis na isang cheater daw si Devin Haney dahil isa daw ito sa mga membro ng Snack na isang sports nutrition shop na nasangkot na dati sa controversial pagdating sa suplemento na nagpositibo sa feds. Kung saan mga rumors pa lang ang kwento na to mga idol dahil hindi pa naman talaga napatunayan na merong mali sa Snack. Biglang nagulat lang kasi siguro sa Tank Davis mga idol dahil sa pinakita na performance na Haney sa laban nito kay Prograis. Namisto lang naging halimaw ang bilis na Haney at lakas na tila gusto pa yata nito inakaut ang dating WBC champion. Malamang mga idol ina-expect ni Tank Davis na mag-a-adjust pa si Devin Haney dahil nga umakyat ito sa mas mataas na dibisyon pero hindi nangyari at pinatunayan ni Haney Boy na isa talaga ito sa mga halimaw sa super lightweight. Samantala sa naging rebat naman ni Devin Haney mga idol sa mga parinig ni Davis. Halatang takot daw talaga si Gervonta Davis sa kanya. Marami daw ito sinasabi para lamang makakita ng paraan para makaiwas sa laban nito kay Devin Haney. Kapag may paparating daw na laban si Davis mga idol, todo banggit ito sa pangalan ni Haney kaysa daw lalabanan niya ito sa kanyang next fight at ina-knockout niya daw ito sa bakbakan. Pero ang ending pagkatapos lumaban at manalo sa isang pipitsugi na kalaban ay maghanap daw ulit si Davis ng rason para hindi matuloy ang laban nito kay Devin Haney. Kumbaga mga idol parang sinasabi ni Haney Boy, minamarket ni Tank Davis ang kanyang sarili sa laban gamit ang mga pangalan ng mga fighter na gusto ng mga boxing fans na kanyang labanan. Pero sa bandang huli daw mga idol ayaw pala nito lumaban at talagang pipitsugin pa rin ang kanyang pinapalagan. Dagdag pa ni Devin Haney mga idol, literal daw talaga natakot lumaban sa kanya si Davis dahil ang lakas daw ng trip nito na questionin ang pagiging Snack member ni Devin Haney. Naduda siya baka gumagamit ito ng feds pero hindi niya naman daw sinabihan si Mario Barrios nung naglaban sila dahil membro din ito ng Snack. Mas nauna pa daw ito kay Devin Haney. Well talagang nahuli ni Haney si Davis sa akto mga idol na naghahanap lang talaga ito ng alibay para umiwas sa kanilang super fight na laban. Sa kabilang banda naman mga idol, ilang araw na lang nga po mangyayari na ang sagupaan sa pagitan ni Marlon Tapales at Naoya Inoue para sa undisputed fight sa Super Bantam. Kung sa mga idol maraming mga experts ang nagsasabi na ang Japanese Monster daw ang uuwing tagumpay sa laban at paghaharian ng Super Bantamweight Division. Kaya ang tanong ng mga boxing fans mga idol, sakaling makuha daw ng Inoue ang undisputed sa 122 pounds, malalagpasan na ba nito si Manny Pacquiao bilang pinakamabagsik na fighter sa Super Bantamweight dahil siya daw nakakuha ng ganitong record? Well kung sa opinion natin mga idol, o makukuha ni Inoue ang pinakamataas na record bilang kampiyon sa 122 pero hindi ibig sabihin nito mga idol na posible na nito magawang lagpasan si Pacman bilang halimo sa Super Bantamweight. Tandaan po natin mga idol, kapag naging undisputed man si Inoue, dalawang fighter pa lamang ang tinalo nito sa dibisyon. Kumbaga mga idol, siniswerte talaga si Inoue dahil simula sa pag-apak nito sa 122 pounds, unified title fight kaagad ang kanyang laban. Si Manny Pacquiao naman mga idol, sa mga hindi nakakaalam, nakalabing isang laban po siya sa Super Bantamweight at ni isa mga idol hindi natalo si Pacman sa bakbakan. Kalaban dati ang mga top dog sa dibisyon. Nakakuha lamang siya ng draw sa unification fight nito kay Agapito Sanchez dahil na-headbutt ito na alam naman natin lamang si Pacman sa bakbakan. Kaya para sa atin mga idol, madami-dami pa siguro na bigas na kakainin sa Inoue para tumapa talaga sa bagsik ni Pacman sa Super Bantamweight.